Good day everyone, I'm Charina Maydi de la Cruz and let's move on to Chapter 5, Media and Cyber or Digital, Letter C. But before we start, let us define what is media, letter C. It is the ability or kakayahan ng isang tao na gumamit ng media ng tama at responsable. There are three several ways kung paano dinefine ang media, letter C. First is yung kay Averhead. Sabi niya, define it as the ability to access, analyze, evaluate, and communicate message in a wide variety of form. Ibig sabihin, marunong tayong humanap ng informasyon, suriin ito kung tama ba ito or hindi at may pahayag ng sarili nating media messages sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng media. For example, yung TV, social media, newspapers, and then internet. Next naman is kay Chris and Potter, 1998. Dinefine niya ito as the ability to access, analyze, evaluate, and create messages across a wide variety of context. Dito naman, hindi lang dapat tayo marunong mag-access at mag-analyze ng media. Dapat marunong din tayong gumawa ng sarili nating media messages gamit tulad ng posters, blogs, videos, social media posts ng tama ang informasyon. Lastly is yung kay Hobbes 1998. Posits that is a term used by the modern scholars to refer the process or critically analyzing and learning to create one's own message in print, audio, video, and multimedia. Dito, ang media literacy is tungkol daw sa critical thinking. Ibig sabihin, hindi lang tayo basta-basta naniniwala sa mga nababasa or nakikita natin na mga impormasyon. Tinuturuan tayo nitong mag-isip ng mabuti, suriin yung mga informasyon na nakikita natin online at gumamit ng internet or media gamit ang print, audio, video, and multimedia. Dito mahalaga ang media literacy para maiwasan yung mga fake news at maging responsable tayong content creators at media users. And for this slide naman, dito naman yung pinakamadaling definition ng media literacy. Ayon kay Common Sense Media, ang media literacy daw ay isang kakayahang makilala yung iba't ibang uri ng media at maintindihan yung mga impormasyon na pinaparating nito. Halimbawa ng mga media is yung sa television, radio, newspapers, books, flyers, and handouts. Lahat ng ito ay nag-aatid ng mga impormasyon at mensahe. Ibig sabihin dito rin sa slide na to, maaari nating tandaan ng lahat ng media ay hindi lang siya basta-basta ginagawa. Ibig sabihin, sinusuri at inaaral itong mabuti. Kunwari halimbawa yung isang balita or advertisement, hindi lang siya basta-basta pinopost, kundi kaya bilang isang media literate na tao, kailangan nating tanungin yung sarili natin kung reliable ba yung balita or yung context na nabasa natin online, newspapers, TV, or sa radio man siya. Kung sino yung nagpahatid ng balita or nagpahayag at kung valid ba yung information na nakukuha natin sa mga tao. Sa madaling salita, ang media literacy is not about just reading and watching. It's all about understanding the context and thinking critically before sharing the information sa ibang tao. And for this slide, according kay Boyd 2014, media literacy education began in United States and United Kingdom. Naging mahalaga ito noong 1930s dahil ginamit ang media nung war propaganda o ginagamit siya para magpahatid ng mga mensahe. Ginagamit nila ito para impluwensyahan ang opinion ng mga taon during that war. Noong 1960s naman, lumaganap naman ang advertising. Ginagamit nila yung media upang hikayatin yung mga tao na bumili ng isang produkto or maniwala sa isang idea. Dahil dito, napansin nila na maaaring gamitin ang media upang maimpluwensyahan yung mga tao at mamanipula ang pagtingin nila sa manipula yung pagtingin nila sa war. Kaya ginawa ang media literacy para sa mga tao para kilalanin yung bias sa kasinungalingan, sa half-truths or yung sa mga mensahe na pinaparating nito. Ibig sabihin dito, ang media literacy ginamit siya para turuan yung mga tao na sumuri ng balita kung tama ba ito or hindi.
Is kay Averhead 1993 and Hobbs 1919 reported at the 1993 Media Literacy National Leadership Conference, U.S. educators could not agree on the range of appropriate goals for media education or the scope of appropriate instructional techniques. Dito may 5 essential concepts of media literacy. First is the media messages are constructed. Ibig sabihin, ang media messages hindi lang siya basta-basta ginagawa, kundi sinusuri ito. Halimbawa na lamang dito kapag may news report, hindi lang siya basta-basta nilalabas sa ibang tao. Dumadaan ito sa script, editing at tamang pagpili ng mga salita na gagamitin para sa news report. And second is media messages are produced within economic, social, political, and historical and aesthetic context. Ibig sabihin ay nagsasabi ang media messages na aapektuhan siya ng iba't ibang situation or ng context. Maaring na-influensyan ito ng economic, social, political, historical, and aesthetic context. Palimbawa na lamang dito is kapag election periods. Marami tayong nakikitang political advertisement. Isa pang halimbawa is kapag may bagyo. Ang laman ng media kapag may bagyo is tungkol sa mga news report about sa bagyo or sa kalamidad. Ibig sabihin, nakadepende ang media content sa nangyayari sa ating paligid. Next is the interpretative meaning-making process involved. The message's reception consists of an interaction between the reader, the text, and the culture. Dito naman, nagsasabing iba't iba ang interpretasyon ng bawat tao sa media messages. Depende ito sa kanilang karanasan or sa kanilang kultura. Ibig sabihin, iba't iba ang pag-i-interpret ng mga tao sa mga balita or sa mga nakikita nila online. Maaaring yung isang post is nakakatawa sa isang tao, pero sa ibang tao naman is hindi siya nakakatawa. Ibig sabihin, kailangan nating mag-ingat sa mga pinopost or sa mga kinakalat nating balita. Dahil kung okay lang yun sa atin, pero sa ibang tao, hindi naman siya maayos tingnan. At number 4 naman is media has unique languages, characteristics which typify various forms, genres, and symbol systems of communication. Ibig sabihin, bawat uri ng media is may sariling paraan kung pagpapahayag ng mensahe. Halimbawa dito yung mga movies, gumagamit sila ng lighting, camera angles, at scripts. At isang pong example nito is yung sa social media naman. Gumagamit sila ng emojis, hashtags, and shorts video. Sa madaling salita, may iba't ibang style ng pagpaparating ng media messages at paraan ng bawat media para may parating yung mga mensahe. Iba't iba yung way ng pagpapalaganap ng mga messages or information sa media. And lastly is the media representations play a role in people's understanding of social reality. Dito, nagsasabing malaki ang impluensya ng media sa pagtingin natin sa mundo. Halimbawa, kapag may napapanood tayo sa TV, nababasa sa balita or nakikita natin sa social media, maaaring makaapekto iyon sa ating opinion tungkol sa mga tao, pangyayari sa mga issue sa lipunan. Kaya mahalaga na huwag tayong maniwala kaagad sa kung ano man nakikita natin online. Dahil nag-iiba yung tingin natin sa mga tao or sa lipunan. At yun lamang po yung sa Chapter 5, Media and Cyber or Digital Literacy.